Hello, guten Abend. So, kakauwi ko lang ng bahay and magkakaroon tayo ng grocery haul. Maraming nagkagusto nung last na grocery haul natin. Kaya, sinundan ko ng panibagong grocery haul. So, ito yung mga gagamitin ko for next week or for this week and next week. So, simulan natin sa eggs. So, I bought 10 pieces of medium eggs. 2 euros siya, 2 euros. Tapos, bumili rin ako ng red onion. 1.25 euros ang isang kilo. So, habang nag-haul tayo, sabihin ko na rin, ilalagay ko na rin siya sa lalagyan para hindi na ako magdoble-doble mamaya. Tapos, garlic. Ito ay 85 cents. One-fourth siguro to. Four pieces. Tapos, so nakita ko tong mga plastic na nakakalat, itutupi lang muna natin ha bago tayo bumalik sa haul. Dahil sayang ang mga plastic, dapat nire-recycle. Maraming pwedeng paggamitan ng mga plastic na to. Bumili ako ng fusilli noodles, fusilli pasta kanina. 69 cents. So, nagpapakulo na ako doon. Gagawa ko ng pesto. Pesto pasta. Okay, balik na tayo. Ano pang next? Ano pang gusto? Ayan. Dahil marami akong fried na baboy, fried na pork chop, or fried na pork belly. Instead na mag-ketchup or mayonnaise, bumili ako ng kamatis, 1.25 euros, and green onion. Ayan. Green onion for 50 cents. Gagawin natin siyang sausawan. Pero iluluto na natin siya. Parang ano bang tawag dun? Gigisa na natin yung kamatis. Okay? And then, bumili din ako ng cream cheese. Cream cheese with herbs. So, dalawa. Nakasale yan. Nabili ko na lang siya ng 1 euro. 99 cents actually. 99 cents ang isa. Ayan. So, ang next natin ay bumili ako ng milk chocolate. Nakasale siya. Actually, 50% discount to eh. Parang nasa 60 cents na lang ang isang bar.
60 cents. 60 cents. Siguro kung 60 cents, kung ang 1 euro ay nasa 67, mga 30 na lang, 35. 35 pesos. So, bumili ako ng apat. Apat na white chocolate. Tabi lang natin dyan. Tapos, para may gulay tayo this week, bumili ako ng Pechay Baguio. So, ang per kilo nito ay nasa 1.5 euro. I think nasa 2.5 euro siya total. Nung ano na, kinilo na siya. 2.5 euro. So, as usual nating special, i-ano lang natin siya, i-gigisa. Pechay Baguio and carrots. So, bumili din ako ng carrots. 2 kg naman yung carrots, 2 kilos. So, yung 2 kilos na yon ay 2 euros. Ang 2 kilo ng carrots. Sabi ko masyadong marami. Hindi ko alam kung saan ko gagamitin yung iba. Pero kasi yung 1 kilo ng carrots, 1.5 na. Eh magdadagdag ka na lang ng 50 cents. 2 kilo na yung carrots mo. So, bahala na. Baka hindi ko pa alam kung saan ko lalagay. Basta stir fry tayo ng cabbage, Chinese Pechay Baguio and carrots. And then bumili ako ng spinach. It's 500 grams of spinach leaves. I'm thinking of lalagyan ko siya ng mushroom. Tapos, gagawin kong omelette. Yung iba. Tapos, yung iba naman, baka i-chop ko, tapos ilagay ko sa sa noodles, sa pasta. So, ayan. Yung pasta natin niluluto na siya. So, yun. 2 euros lang siya. 500 grams na. Kalahating kilo. So, nung isang araw kasi medyo sumasakit-sakit yung paa ko. Baka nasobrahan na ako ng baboy. Kaya bumili ako ng ngayon, mga gulay-gulay naman. Para hindi tayo masobrahan ng baboy. And then, yung pinaka-gusto ko sa lahat, yung isa sa pinakamalaking savings ko today, ay yung Knorr na mga yan. 60% discount siya. So, from 1.5 euros each, nabili ko na lang siya ng 50 cents each. So, kung bumili ako ng 4 na mushroom soup. Actually, pwede itong soup, tapos pwede ko rin siyang ilagay sa carbonara. Bumili din ako ng spaghetti bolognese. I'm thinking baka pwede na to kung kahit walang tomato sauce. Subukan. Tingnan natin. Bumili din ako ng 4. Ayan. And then, nagbabalak akong afritada. Caldereta ay beef. Afritada ay for chicken. Nagbabalak akong magmenudo.
Dahil may baboy pa ako dyan sa fridge. So bumili ako nito. Meat stew. So I'm thinking baka hindi na rin kailangan ng tomato sauce nito. Baka easy to pour na din, tapos haluin mo lang. Tapos lagyan mo ng tubig. Yun. So 10 pieces lahat siya. So from kung 1.5 isa times 10, 15. So parang binayaran ko lang ay 5 euros. Yun, malaki talaga, malaki yung discount nito. Kaya kumuha na ako ng marami. So itatabi muna natin siya. Bumili din ako ng another kind of pesto alla cabrese. Pesto alla calabrese. First time kong gagamitin to, alla calabrese. Ano siya parang pesto with, anong tawag nito? With bell pepper and ricotta cheese. So, isama natin. Try natin kung pwede magsama yung nor kanina tsaka ito. Kung hindi naman, pwede namang solo-solo lang. Ito ay 1 euro. Nauhaw ako kanina. Dupe ng Coca-Cola. It's Freeway Cola. Zero sugar. It's 39 cents. And then bumili na ako ng trash bag dahil wala na kaming trash bag. It's 2.5 euros. Trash bag. So ang total ko today ay 25 something euros. Mga 25.5 siguro. Yan, mga ganyan. So, ayun lang, natapos na ang ating panibagong haul. So, next time ulit. Today, I'm gonna show you my recipe of a creamy tuna pesto pasta. So, simple ingredients. Yung pasta nasa pinapakuluan ko na yung pasta. At halfway through, pinalitan ko yung water into milk. So, kung makikita nyo yung pasta, ayan, medyo creamy na siya. I'll show you. There. Kita nyo ba? Medyo creamy na. Ayan. So, yun yung technique ko. Halfway through, papalitan ko yung boiling water ng milk. Tapos, hahayaan kong ma-dehydrate na yung milk dun sa pasta. Century tuna. So, yung pesto sauce natin. This is 1 euro. Yung pesto sauce natin is basil and Parmigiano Reggiano. And then, black olives. Madali lang. Once naluto na yung pasta, ilalagay lang natin lahat ng ingredients. I'll show you. Yung pasta ko ay 350 grams to 400 grams. Isang lata lang ng tuna. Yan. Sairin lang siyang mabuti. And then yung pesto, ilalagay natin lahat. Ayaw malaglag. Ayaw malaglag. Kumuha ng tinidor. Ayan.
And then yung black olives, i-drain lang natin. So, para walang sayang, iaano natin. Ano natin ng milk. Yung pesto. Ayan. Pati yung tuna, hanahin mo na lang din ng milk para mas makuha mo lahat ng ano. Then yun na, haluin mo na. And we're done! Taste test. Mmm. 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 And we're done!